ko lang nakita kami ni Kong JV, nasa Kongreso, ang ganitong klaseng korupsyon, organisado. Yung leader mo mismo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yung henchman niya o yung bataan niya, ang Speaker ng ating House of Representatives o si Speaker Martin Romualdez. At ang kumakamada at nag-aayos ng kabuong budget ay si Saldico, Chairman ng Committee on Appropriations. Sabi nila, si Saldico ang mastermind. Sabi nila, si Saldico ang ulo o siyang pinuno ng korupsyon dito sa ating bansa. Ngayon, nagsalita yung 18 Marines. Nagsalita si Codesa. Tao ni Saldico, galamay ng sinasabi nilang pinuno ng korupsyon, pero sinasabi nilang nagsisinungaling. Ayaw nilang tanggapin ang mga sinasabi. Safe daw siya sa probinsya, sa isang probinsya. Okay. So, hindi ko na inalam. Ang sabi nila, okay naman siya. Kasi yun lang naman ang akin eh. Alam mo, syempre, konsensya ko rin. Kaya ngayong 18 Marines, sabi ko, hindi ako papayag na magawa ninyo yung ginawa ninyo kay Codesa. You have... It is correct, nung pong kay Erap Estrada, nagkaroon po tayo ng problema noon. In fact, if you look at the case of Vice President Erap Estrada and Kong JV, ang lakas yung main group na lumaban at the time, ang kaso po ni President Estrada was 4 billion pesos. Ang actual case niya dun sa supposed corruption was 150 million pesos. And si Pangulong Estrada, nilitis dito sa ating bansa, dito po ikinulong, dyan po sa veterans, where he had a hospital arrest. And then later on, he was convicted and given a pardon by President GMA. Nung si President GMA naman po yung nakulong, ang kaso niya was a 50 million budget of the 360 million intelligence funds of the PCSO. I'm not particular about the case. Pero yun po, parang nagkaroon lang ng note si President GMA na something like, okay, GMA, and then for that, yung pong sa maliit na aksyon na yon ay nagkaroon po siya ng kaso, dito po siya nilitis, at again, ikinulong po siya dyan sa may veterans. And later on, yung po ay na-dismiss yung mga kaso sa kanya. Dito sa nakikita natin, una yung kay Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte ay ikinulong sa labas ng bansa. Imbis na dito litisin sa Pilipinas, dito nakasuhan, inilabas nila ng ating bansa. And ako nagtataka kasi nga, bakit mo isasubject ang isang tao, ang isang Pilipino, kung functioning naman yung court mo, kung gumagana ang iyong mga korte, kung merong kang batas. Nakita na natin sa dalawang Pangulo yan na nangyari, at nagkaroon ng malinaw na paglilitis, bakit dito sa Pangulong to, kailangan nilang kidnapin, and I'm using the term state kidnapping, at ilabas ng ating bansa. More importantly, ngayon ko lang nakita kami ni Kong JV, nasa Kongreso, ang ganitong klaseng korupsyon, organisado. Yung leader mo mismo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yung henchman niya o yung bataan niya, ang Speaker ng ating House of Representatives o si Speaker Martin Romualdez. At ang kumakamada at nag-aayos ng kabuong budget ay si Saldico, Chairman ng Committee on Appropriations. Sabi nila, si Saldico ang mastermind. Sabi nila, si Saldico ang ulo o siyang pinuno ng korupsyon dito sa ating bansa. Ngayon, nagsalita yung 18 Marines. Nagsalita si Codesa. Tao ni Saldico, galamay ng sinasabi nilang pinuno ng korupsyon, pero sinasabi nilang nagsisinungaling. Ayaw nilang tanggapin ang mga sinasabi. So ito yung binibigay ko at nilalahad ko sa inyo lahat. At nagpapasalamat ako sa pagkakataon for Kong JB to have invited me and si Mr. Rivera for have invited me here. Ang ikinalulungkot ko lang ay hindi ako nakapag-quote dahil mas mukhang congressman si Kong JB sa akin. Mas mukhang ako nag-i-interview sa kanya. Salamat po. Magandang umaga sa inyo lahat. You know, the character of Secretary Congressman Mike Defensor is that if you give him a microphone, it is impossible to know when he will stop. Talagang magaling siya magpaliwanag. Now, I'd like to go one by one to the comments that you made, Kong Mike, no? Number one, do you really believe in your bones, that former President Rodrigo Duterte would have his day in court
here in the Philippines. Do you believe that? And how? Una ho, alam nyo, the administration made a fatal mistake. Sometime November, they conducted their own survey. Ang sabi nila, bumabagsak na ang ratings ni Pangulong Duterte, the Duterte family in general, VP Sara in particular. Anong ginawa nila? Inimbitahan nila sa Senado si Pangulong Duterte. Tumaas yung rating. Inimbitahan nila sa Kongreso. Tumaas ulit ang rating, lalong tumaas. Nung kinidnap nila, lalo pang tumaas. Now the question is, do you believe we will have a fair trial? Yes, because there is already a precedence. Nangyari na yun kay Erap at the height of his popularity. Mabigat ang ratings ni Erap when he was ousted, when EDSA 2 happened. At doon nangyari na po kay GMA. Na si GMA, as you well know, till the end of his term, had control of the government, control of the armed forces, control of the police. Pero again, it's a question of justice. Ang tingin ko, dapat sa ganong sitwasyon, walang politika, walang sinasabing sinong hawak mo, filean nyo ng kaso, ikulong ninyo. Kung nakikita nyo, o talagang ang kaso, ay dapat siyang makulong. The difference, however, Mike, is that nobody charged Duterte in the courts here. Is that correct? Wala namang naghabla sa kanya dito eh. And then the next question is, meron bang judge or justice ng Sandigan Bayan? But he was no longer then an official of the land, so most likely RTC na lang yan. Kamukha ni GMA, di ba? RTC lang yung nag-issue ng warrant against GMA, no bail. Do you think there will ever be a judge in the Philippines who can issue a warrant of arrest for no bail against President Rodrigo Duterte? Medyo nakakatakot siya eh, di ba? Alam nyo, yung sinasabing bakit walang nagkaso dito, ako din nagtataka. Gumastos sila ng bilyon-bilyon o milyon. Ginamit nila yung mga ICC, sinuntupan nila, pinakain nila, nilagay sa Maida, sa Raffles. When in fact, pwede nilang ibinuo ang kaso dito. And again, it happened before. Hindi naman sa hindi nang inaarihan kay ERAP o kay Pangulong GMA. Mag-i-issue ba ng korte ng warrant? Sa palagay ko, kung may sapat na batayan, kahit sinong korte, mag-i-issue ng warrant. Partikular, kung kaya nyo kang kidnapin yung presidente, gamitin ang sandatang lakas, gumamit ng eroplano, ilipad ninyo yung tao. Ito po magkaso dito, para bang nahihirapan sila? I don't think so. I think, siguro, sa kanilang pananaw, mas mabuti, ialis siya ng bansa, which is wrong. Yun ang pagkakamali nila. Dahil nung ginawa nila yon, nakinuha yung Pilipino, ibinigay sa banyagang korte, iniliti sa banyagang batas, nagalit. Hindi na usapin to ng Duterte, dilawan ka, pinklawan ka, Leni Robredo ka. Pero yung taong bayan, nakikita nila na hindi dapat gawin sa isang Pilipino o gawin ang isang kaso ng dahil lang sa politika sa isang Pilipino at sa dating presidente. Okay. Let me ask you this. In the interest of disclosure, no? Were you given any appointment during the Duterte administration? Wala akong JV. In Wala. fact, kung nare-recall mo, nung unang nagtakbuhan yan, I was aligned with Speaker. Yes. And then later on, nanalo si Speaker Alan Cayetano. I was the last one who was given a committee. Kasi medyo nagkaroon kami ng... You were a congressman then? Congressman. Hindi naman kami nag-away ni Alan, pero I was the last one given a committee. Yes. Nung umupo si Speaker Lord Velasco, tinanggal pa ako. So I was never a favored congressman. Magkaibigan kami ni Pangulong Duterte. Pero alam ko naman, hindi naman, para sa akin di ba, hindi naman ganun na porkit magkaibigan kami, kailangan ako gawin mo deputy speaker o bigyan mo ako ng pondong ganito. It was never like that. Okay, let me pivot now, ha? Kasi, alam mo, we were supposed to have on board also Governor Chavit Singson, no? Pero at the last minute, I think he bowed out. But you're here, so I'd like to thank you so much for this chance that you will be here. My next question to you is, you supported the candidacy of President Bongbong Marcos, di ba, in 2022. So did Manong Chavit. Yes. I think that was something that you had in common. Why are you appearing to be against him now? Not just appearing, you are now against him. Di ba? Kasi itong mga
actions na ginagawa mo lately could be prejudicial to his administration. Yes. Can you tell us the background, Mike? Well, una kong JV, noong nag-usap kami ni Pangulong Marcos in 2022, ang talagang buong akala ko, at siguro maraming Pilipino, na talagang magkakaroon ng redemption, aayusin yung kanilang pangalan. Lilinisin kung ano man yung nangyari sa kasaysayan, kung ano man ang mga sinasabing masama sa kanyang ama. At yun din talaga yung kampanya na huwag nyo namang ikumpara yung anak sa tatay. Parang ganyan din yung linya o naratibo ng kanyang kumpanya. Nagsama sila ni Vice President Inday Sara Duterte at nagkaroon ng unity team. In fact, ang unang interview niya noong Enero, kaming dalawa. Meron kaming programa noon na Point of Order with Congressman Ace Barbers and Congresswoman Lucy Torres. Ang sabi niya, the first interview, gagawin ko sa inyo. The first rally was in Quezon City. Tapos sumunod na sa Nueva Ecija. Where you were one of the sponsors in Quezon City, In right? Quezon City. Kami Oo. po yung nanguna doon. Inayos po namin yon. Pati motorcade, ano? Nangyari to kung, actually, ayoko talagang pumasok sa politika. Pinapatakbo ko noong 2025 sa isang distrito. Pinapatakbo ko ni Senator Marcoleta sa Sagip Party List. May isa pang party list, sinasabi kung pwede ako tumakbo. Ang sabi ko, ayoko muna, dito muna ako sa pribadong sektor. Nung lumapit si Sergeant Cotesa, inilapit ng taga-UP. Ang sabi niya sa akin, Sek, sabi niya, tingnan mo nga to kasi gusto niyang bigyan ng guidance si Senator Marcoleta, who was then the chairman of the Blue Ribbon Committee. So nag-usap kami ni Sergeant Cotesa. Nagulat ko. Ang laking gulat ko. Tapos binanggit pa niya yung 46 suitcases na naglalaman ng about 40 to 50 million per suitcase. Isang delivery. Ang sabi ko sa kanya, pagka maganda, mag-usap kayo ni Senator Marcoleta, banggitin mo yan sa kanya. So, naset ko yung meeting, nagkita kami ni Senator Marcoleta, sabi ko, baka gusto mo itong pakinggan. Nung nagkwento si Sergeant Cotesa, sabi ni Senator Marcoleta, baka pwede kang lumabas. Kasi ito na siguro ang huling hearing ng Blue Ribbon Committee at hindi na madidinig yung sasabihin mo. Nung lumabas si Sergeant Cotesa, initially, ang akala ko, pro-protektahan. Dahil meron talaga siya doon na humingi siya ng protective custody, but later on, sabi niya, kaya ko na. Kaya na ng aking mga kasama. Nung una, protected siya. Later on, as I've said, na-detain na siya. At naparitract na nila yung affidavit. Video pa nila. Kawawa yung tao, I have proof na talagang under duress ginipit si Sergeant Cotesa. Ayoko nang ilabas, baka lalo pa siya mapahamak. Ngayon, nung lumabas na yon, nagsalita na ako, nagsalita at isaldi ko. Dati nung kay Gutesa, ang sabi ni Gutesa, si Speaker Martin lang. Nung lumabas si Saldi ko, kinuwento ni Saldi, ito yung delivery ko. And alam mo, kung JV ngayon nakakapag-usap pa kami ni Saldi ko. Lately, hindi. Ang dami niyang kinikwento sa akin. On how the corruption is organized, systemic corruption is organized, at yung pag-deliver niya ng pera. So your open break with the Marcos administration came only when you were introduced to Sergeant Gutesa. Is that right? Yes. Iyon lang. Yes. Prior to that, Tahimik you lang were ako. not critical of the Marcos Well, administration. napapansin ko na. Oo. May mga mali Pero na. hindi ka nagsasalita. Hindi ako nagsasalita. Tahimik lang ako. Like many other Filipinos. Tayong lahat. Tahimik lang. Pero nung tinira nila na si Gutesa, yun na, openly. Pero kung Mike, matanong ko lang, do you know where Sergeant Gutesa is right Ang now? huling pagkakalam ko kung JV, ang sabi sa akin ng mga kasama, safe daw siya sa probinsya, sa isang probinsya. Okay. So hindi ko na inalam. Ang sabi nila, okay naman siya. Kasi yun lang naman ang akin eh. Alam mo, syempre, konsensya ko rin. Kaya nga yung 18 Marine, sabi ko, hindi ako papayag na magawa ninyo yung ginawa ninyo kay Gutesa. You have no intention to assist Sergeant Gutesa to come back to the Blue Ribbon Committee to testify. Ang hirap kong JV na i-trigger yon kasi hindi ko alam kung sino nakapaligid sa kanya. Okay. Baka mamaya, kunyari lang, mag-file tayo sa korte Oo. ng writ of amparo or writ of habeas corpus. Baka may matrigger na hindi natin gusto eh. Mas gusto ko ng tahimik na lang. So, for all intents and purposes, yung issue ni Gutesa is now a set-aside issue. Wala na yan. Hindi na yan babalik sa Senado. Sana pabalikin nila at ang dapat pa nilang ipatawag
Ito naman, ang galing na to kay Senator Ping Lacson. Siya mismo ang nag-speech nito. Ang sabi niya, yung pera na sinasabi ni Saldico, mali. Yung perang yon ay delivery ni Adrian Bersamin at saka ni Yusek Traigib Olaybar. At ang sabi nila, yun daw ay 8 billion pesos. Senator Ping ang nagsabi. At ngayon ko lang po sasabihin, yung 1.2 billion pesos na kay Yusek Traigib Olaybar pa. Alam nyo ho, may dalawa silang armored van nakaparada sa Diamond Hotel. Doon ang delivery, doon ang nag-iipon. Eh nagkataon, gumuli yung issue, kaya po may 1.2 billion pa na doon na nakatago sa kanya. Okay. Kaya kung JB, hanapin natin to. Alam mo, ako, sayang yung pera.